pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa choose right or wrong. So ano ba yung ibig sabihin na yan ng choose right or wrong? Pagpili ng tama at mali. So maaari natin mahalin tulad yan na kapag pinipili natin yung tama, yan po ay naglalagay po sa atin sa buhay. Kung buhay, ito po ay tumutukoy sa kaligtasan. Pero pag pinili naman po natin ay yung wrong, kung mali, ay maaaring mag-leads naman sa atin yan patungo po sa kapahamakan or kamatayan. So, basahin ko muna ang sinasabi po ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sa wikang Tagalog, ganito po ang sinasabi. Tinawag ko ang langit at ang lupa para maging saksi sa inyo sa araw na ito. Ilalaga ko sa inyo ang buhay at kamatayan, ang mga pagpapala at mga sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mamuhay ng matagal. So dito po sa verse na ito, nagpapakita po ito ng paghihikayat sa atin na pumili po ng isang bagay na mabuti para sa atin o piliin yung bagay na masama po para sa atin. Okay? Tayo na lang po ang pipili niya. Sa buhay natin, meron tayong laging pagpipilian, mga katasking. So kung saan tayo dinadala ng ating pong desisyon, yun po yung magiging buhay natin. Hindi po natin yan mababago. Kung pinipili mong tahakin yung landas na tama, magiging kapakinabang para sa iyo. Pero pag ang pinatahak mong landas ay hindi mabuti, ayan po ay makakasama po sa atin. Now, pag-usapan po natin, tinawag ko ang langit at ang lupa. Sabi ko sa talatang binasa po natin. So alam niyo po ba mga atasking kung sino yung nagkasalita sa talatang yan? Okay? So, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag ngayon sa atin sa pamamagitan ng mensahe ito na sinasabi niya, ang Diyos po ay labis na nag-aalala para sa kapakanan ng mga tao. Ganyan tayong amahan ng ating Panginoon. Nag-aalala siya sa bawat sa atin at nais po ng Diyos yung ikabubuti natin. Pero, kung nag-aalala ang Diyos sa atin at nagnanais siya sa ikabubuti natin, hindi pwedeng baguhin ng Diyos kung ano yung pasyang gagawin natin. Okay? Halimbawa, gusto ng Diyos tayo ay mapabuti, pero tayo naman ay naghahanap ng kapahamakan natin. So, hindi po mababago ng Diyos kung ano po yung magiging resulta po ng ating pagpipilian. Sometimes, ang tao po ang naglalagay sa kanyang sarili sa kapahamakan base po sa kanyang mga maling desisyon sa buhay. Kahit na po ang Diyos ay mabuti at naghahangad po siya ng kaligtasan para sa atin, kapag tayo ang humahanap ng ating ikapapahamak, talagang mapapahamak tayo. So ang Diyos po ay labis na nag-aalala para sa kapakanan ng mga tao, ngunit hindi niya sila mapipilit na gawin ang tama. Yes, sapagkat meron tayong tinatawag na free will, meron tayong freedom of choice na pumili. Even though alam na natin o nagsasabi ang Diyos sa atin na ganito yung dapat nating gawin para tayo ay mapabuti, hindi yung pwedeng ipagpilitan ng Diyos sa atin kung tayo naman ayaw nating sumunod sa Kanya. Kaya ang pagpapasya po ay wala po sa ating Panginoon, nasa ating mga tao ang pagkasagawa po, lalo na po kapag usapin po ng salita ng Diyos ikabubuti natin. At totally, ang Diyos po ay hinihimok tayo sa ating pong buhay. Sa araw-araw, lagi tayong hinihimok ng Diyos sa ikabubuti natin. Hinihikayat niya tayo na pakinggan natin siya. Hinihikayat niya tayo na buksan natin yung ating puso at isipan sa Kanya sa araw-araw. Kung maaari nga lang po, ang Diyos makiusap sa atin kung po pwede lang. Parang ang Kanya pong mga mensahe ay parang isang pakikiusap po para sa atin na mga tao. Pero uulitin ko, hindi niya tayo mapipilit na gawin po yung tama sapagkat ang nagpapasya po ay walang iba kundi tayo sa ating buhay. Tayo ang pipili ng landas sa tinatahak natin. Even though may mga instruction, ganyan po ang ating po nagiging kalagayan. Ang pagpili, maaaring sa ikabubuti, pero maaaring din pong ikapapahamak. So sabi po sa talatang binasa natin, ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa lahat ng naninirahan sa langit at sa lupa upang maging saksi. Now, pag sinabi po maging saksi, yan po ay tagapagpatunay po sa sinasabi po ng ating Panginoon. So sino po ba ang mga nakatira sa langit? Walang iba po kundi mga anghel at syempre yung ating Diyos. Nakamasid po siya sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Sa araw-araw, may mga anghel tayo ng Diyos na nagbabantay sa lahat ng ginagawa natin.
hayag o lihim. Alam na alam po yan ng ating Panginoon at sa Kanya po ay walang maitatago. Kaya kung may ginawa ka ngayon na ikaw lang ang nakakakita o ikaw lang nakakaalam, sabi natin sekreto na hindi alam ng mga tao, kaya mo siyang pagsinungalingan o kaya mo panindigan, pero sa mata ng Diyos, hindi mo maitatago kahit gaan pa kagaling magpubli ng isang lihim. Sa harapan ng Diyos, yan po ay hayag na hayag. Kaya po, ang ating Panginoon, totoo po yung sinasabi niya, na ang ating pong buhay ay talagang hahatulan ng Diyos pagdating ng panahon. Ang salita ng Diyos, nagpapayag sa lahat ng naninirahan sa langit. So, ipinapakita po nito na hindi natutulog ang Diyos. Na ito yung magpapatunay sa talagang buong buhay na ginawa natin. Pagdating po ng time na tayo po ay hahatulan na ng Panginoon at tayo po ay haharap sa Kanya. At hindi lang po sa langit, no? Hindi lang po sa langit may tagapagpatunay ng ating ginawa. Maging sa lupa may mga tagapagpatunay po. O unang-una yung impluwensya ni Satanas, di po ba? At yung mga ginagawa po ng mga demonyo sa paligid natin. So hindi po taong tinutukoy po ha, kundi impluwensya po ng kasamaan ni Satanas, no? Baka isipin nyo tao ang tinutukoy ko. So may mga tao po nag-uugaling demonyo, pero hindi po sila magiging ganun kung hindi sila ini-impluwensyahan. But ito pong mga impluwensya na nasa atin, ina-adapt natin araw-araw, ito yung magpapatunay kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw. Paano? Kung sa buong maghapon, wala kang nagawang mabuti. So alam mo na kung ano yung impluwensya na miral sa iyo. Pero kung sa buong maghapon, naging blessing ka sa harapan ng Diyos, alam mo kung anong impluwensya yung nangunguna sa iyo. Simple lang po yan. Nagre-reflect po kasi yan sa ating pagkatao. Nagre-reflect po yan sa ating buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mabuti pero ginagawa mo yung masama. Ikaw ay mapagmahal pero nananakit ka. So, magre-reflect po yun. Ibig sabihin, nagmamanifest po yung katotohanan sa buhay po ng isang tao kung ano yung nasa puso niya, kung ano yung nasa isipan niya. Dahil hindi po yan mapipigilang maipakita sa pamamagitan po ng mga gawa. Ang salita ng Diyos ay nagkasalita sa langit at lupa. Mga anghel at yung mga tao sa lupa, mga demonyo, ang magiging saksi na parang mga tao, sabi ko dyan, at tinatawag niya sila upang maging saksi sa kanyang mga sinabi. So ito po yung magpapatunay ng ating buhay dito sa mundong ito. When it comes na tayo po haharap sa Panginoon, para po tayo ay magsuri, lahat po ng ating ginawa sa mundong ito, hindi po ito maitatago. Lahat po ito ay ilalabas ng Panginoon. Naka-record, kumbaga. Maging saksi laban sa inyo sa araw na to. Yan sabi po ng talata. Pero sino po bang tinutukoy niyan? Sino ba yung tinutukoy na magiging saksi laban sa kanino ba yan? Doon lang ba yan sa mga tao na kasama? O kasama yung mga mabubuting tao dyan? So, yan na po natin kung sino po ang tinutukoy dito. First na tinutukoy po rito, mga katasking, ay yung unang-una, mga hindi mananampalataya. Yung nabubuhay po sa makasalanan pong mga gawa o kalikasan. So, huwag na tayong tumingin sa kung kani-kanino. Yung sarili na lang ang tingnan natin. Tingnan natin kung sa buong maghapon, may mabuti pa tayong nagawa sa harapan ng Diyos. So, hindi pa tayo nagkasala sa buong maghapon. Yan. So, tinutukoy po ito sa mga nabubuhay po sa kasalanan. Lalo na po sa mga hindi po mananampalataya. Ito po yung mga tumanggi sa salita ng Diyos. So, ang pagtanggi po sa salita ng Diyos, first of all, yung physical na nangyayari o yung realidad na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, ayaw lumapit o sumampalataya sa Panginoon, yan po yung unang-unang tinutukoy dyan. Then yung pangalawa, yung pong mga ayaw sumunod sa salita ng Diyos. May mga tao po kasi tumanggap, sumampalataya sabihin na natin, pero ayaw sumunod sa salita ng Diyos. So sila po yung tinutukoy dyan. Na hindi lang po tumutukoy ito sa masamang tao, kundi dun po sa mga tao pong kumilala sa Panginoon, pero ayaw sumunod sa Panginoon. Kaya nakakatakot po kapag ganyan po ang naging standard natin sa paglilingkod sa Panginoon. So kung susunod tayo sa Panginoon, sumunod na tayo. Katulad na sinasabi ng talata, piliin ang buhay o piliin ang kamatayan. So doon na tayo sa buhay. Ibig sabihin ito po ay sa pagsunod sa Panginoon na ating pong tagapagligtas. So ang salita po ng Diyos ay handa pong magsalita sa mga gumagawa ng masama. Hindi po nagtatangi ang salita ng Diyos at hindi takot magsalita po ang ating pong Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Na lahat ng ginagawa ng tao, pag binasa mong Biblia, ihahayag yan ng salita po ng ating Panginoon. So, handa pong magsalita ang salita ng Diyos sa kahit kanino man. So, unang-una po, ang pagsunod sa Diyos ay nagadala po sa buhay. That's why, ipinapakita po nito na kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, dadalhin ka nito sa buhay. Isang buhay na mapayapa, isang buhay po na masagana, ligtas, at magadala po sa buhay na walang hanggan. Pero yung pagsuway po ng isang tao, may pili po siya ng kapahamakan sa kanyang buhay.
Pag sinusuway niya ang Diyos, mahantong po ito sa kamatayan. Unang-una sa kamatayang spiritual. Ito po ang unang-unang magiging kalagayan po ng isang tao. Buhay siya sa physical, pero sa spiritual na alagay at relasyon, siya po ay patay. Maaaring isipin niya na siya po ay kumikilala sa Diyos at may pananampalataya, pero base po sa kanyang pamumuhay, nagpapakita po ito ng kamatayang spiritual sa pamagitan po ng hindi niya pagsunod sa mga salita po ng ating Panginoon. So ano po ba para sa atin ang salitang itinalaga ko sa inyo ang buhay at kamatayan? So ito yung buhay natin ngayon. Talagang ito yung disenyo ngayon dahil po sa pagkakasala ni Adan at Eva. Pumasok yung kamatayan sa buhay ng isang tao dahil po sa kanila pong pagsuway. At ang tao pag siya po ay namatay, ibig po sabihin, nung lahat po ng kanyang mga naipundar, lahat po ng kanyang pagsisikap, iiwanan niya dito yan sa lupa at hindi po niya yan madadala sa kamatayan. Now, ito po ay tumutukoy po, ito pong sinasabi, ano para sa inyong salitang yan, tinalaga po sa inyong buhay at kamatayan. Ito po ay tumutukoy po sa agarang desisyon para sa tamang pagpili. Why? Meron po kasi tayong kalayaang pumili. Ibinigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili para mag-desisyon po sa ating buhay. Dahil alam po ng ating Panginoon na may katapusan ang buhay natin dito sa mundo ito. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, binibigyan po tayo ng agarang desisyon para po sa pagpili ng tamang bagay. So, meron tayong kalayang pumili na parang sinasabi po nito na ang Diyos po hindi nakikialam at hindi rin po niya minamaliit ang kakayahan ng tao sa pagpili. Hinahayaan niya ang tao magpili, pero nagbibigay siya ng idea o instruction para po ang tao ay hindi magkamali ng pagpili. Kung susundin niya ang Diyos, mapapabuti siya, pero kung hindi niya susundin ang Diyos, mapapahamak siya. Tayo po ay sa harapan ng Diyos, nag-iisa lang, individual tayo. No? Responsable po tayo sa ating buhay at mga desisyon. Dapat po tayo magpasya para sa ating sarili kung saan po nakasalalay ang buhay na walang hanggan sa ating pagpili o sa walang hanggang patapusang pagdurusa. Kasi nasabi po ng Biblia kapag tayo po ay pumili po ng isang bagay po na ikapapahamak po natin. So, hindi natin pwedeng iasa sa iba yung pagpili. Hindi natin pwedeng sisi sa iba yung pagpili po natin. Tayo po ang responsable sa lahat ng ginagawa natin. Sa ating desisyon sa buhay, sa araw na ito na ating pong ginagawa, tayo ang responsable sa bagay na yan. Kaya, yung mensahe po ng ating Panginoon, nagbibigay po sa atin ng instruction. Piliin natin yung tama o piliin yung mali na ikapapahamak natin. Tayo ang magpapasya niyan. Higit po sa lahat, meron pong mensahe ang Panginoon dito sa binasa natin talata para po sa pagpili po ng tamang bagay. Una, ang ating Diyos po ay inuutusan tayong pumili. Ano po yung pagpipili? Kasi sabi niya, piliin ang buhay. Kung mapapansin niyo po na ang salita pong piliin ang buhay, kasama po dyan yung pagmamalasakit, yung desire niya na mapabuti ang isang tao. Kung bibigyan po natin ito ng pangunawa. Dahil hindi po ito dapat baliwalain. Sa oras na ito, yun na po natin, hindi naman natin alam yung buong mangyayari sa maghapon. Hindi natin masisiguro kung mamayang hapon, kung ano yung mga plano mo, mangyayari o hindi. So, ang oras, marami nangyayari sa bawat segundo ng buhay po natin. Kaya po yung salita po ng ating Panginoon na piliin natin ang buhay, ito po ay hindi po dapat baliwalain. Ang salita po mula sa Diyos, sa pinakamarangal po na bahagi ng ating kalikasan, at para po sa ating pinakamataas na interes, nagsasabi po ang ating Panginoon, piliin ninyo ang araw na ito kung kanino kayo dapat maglingkod. So, sino ba yung dapat paglingkuran? Ibig sabihin, sino po yung dapat nating sundin sa buhay natin? Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kapag pipili ka po ng dapat mong paglingkuran, kung ano yung makakabuti para po sa atin. Sabi po dyan, sa ating pong tinalakay na talata, dahil sa pagpili po ng tao, mayroon pong itinalaga ang ating Panginoon. Ano po yun? Pagpapala at mga sumpa. Pag tama yung napili natin, may pagpapala. Pag mali, siyempre, ang kaakibat po nun ay sumpa. Ano po ba yung mga yan? Ang tadhana po ng tao ay nakabate po ayon sa kanilang saloobin sa mga katotohanan yan. So, ikaw mag-iisip ng, ito yung pananaw ko ito yung paniniwala ko, ito yung pinaglalaban ko. So, sa bagay na yan, ikaw ang hahawak niyan. Nasa sayo kung yan ay pangahawakan. Pero, sa pagkakataon na narinig natin ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng ipilit yung ating pananaw at pinaniniwalaan laban sa salita ng Diyos. Ang salita pa rin po ng Diyos ang dapat nating pakinggan at sundin. Alam niyo po na may dalawang uri po ng landas ng buhay na tinatahak po ang tao. Unang-una po, ito po yung madalas natin nakikita, yung buhay po ng isang tao na ayaw po sa Diyos. Pag ang isang tao po ayaw sa Diyos, makikita po natin sa kanya yung kanyang puso malayo sa Diyos.
Pag sinabing malayo sa Diyos, wala siyang pakialam kung ano yung sinasabi ng Diyos. Wala siyang pakialam sa salita ng Diyos. Hindi niya ialintana kung makagawa siya ng masama. Hindi siya natatakot kasi mas gusto niyang sundin yung kanyang sarili na parang ang Diyos niya ay yung kanyang sarili. Now, kapag ang isang tao po, ang kanyang puso ay malayo sa Diyos, bigyan sa tinig ng Diyos. Hindi po siya nakikinig sa Diyos. Binabaliwala niya ang salita ng ating Panginoon. At kumbaga itong mga ganitong tao, kapag ang kanya pong buhay ay ayaw po sa Diyos, mahina po yung connection niya sa Diyos. Kaya kumisa may mga tao nagsasabi na, may Diyos ba? Bakit hinahayaan ng Diyos mangyari sa amin ito? So, dapat ibalik sa kanyang tanong, ba't may relasyon ka ba sa Diyos? Bakit nangyayari sa iyo yan kung may relasyon ka sa Diyos? Sa iba naman po, ang buhay po na ayaw sa Diyos ay nagpapakita po ito na may ibang Diyos na pinaglilingkuran. Maaari yung kanyang sarili, yung kanyang pong pinaglilingkuran, sinusunod niya yung kanyang sarili. Maaari mga material na bagay, o yung career, o yung mga pangarap, yan po yung madalas na nagiging dahilan dyan, o yung mga yaman po sa buhay. So, kapag ganyan po ang estado po ng isang tao, pinipili po niya yung kapahamakan. Maling bagay po yung pinipili niya. Alam niyo lahat ng mga bagay na yan, kayang ibigay ng Diyos. Pwede i-sustain ng Diyos sa atin. Dapat nandito siya sa puso natin. Dapat sinasampalatayanan natin siya. Dapat sinusunod natin siya. Pero kung dito naka-centered yung buhay natin, dito umiikot sa mga bagay na ito, tapos ang Diyos wala. Ang Diyos hindi natin binibigyan ng oras o prioridad sa ating buhay. Hindi natin siya pinakikinggan. So maling landas yung tinatahak natin. Maling pagsunod po ang ating ginagawa o pagpili. No? Now, sa kabilang banda po, ito naman po yung buhay na tapat at sumusunod sa Diyos. So kapag ang isang tao po ay meron siyang buhay, siya po ay tapat at sumusunod po sa Diyos, ito yung kanyang buhay, yan po yung mga klase po ng mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. So kapag nagmamahal sa Diyos, syempre hindi siya gagawa ng mga bagay na inaayawan ng Diyos, kundi ang kanyang gagawin yung makakalugod po sa paningin po ng ating Panginoon. At the same time, siya po ay nakikinig sa tinig ng Diyos. Walang pagkakataon po na nababaliwala niya yung salita. Handa siyang makinig at syempre handa siyang sumunod sa Diyos. Yan po pinaka-importante sa lahat ng ating pong ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo dapat mahinto sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa tinig ng Diyos. Kinakailangan sumusunod din po tayo sa ating Panginoon. Because hindi po sapat ang manampalataya ka lang para maligtas kasi hindi naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero tayo po ay maliligtas para po gumawa ng mabuti. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo ililigtas ng Diyos. Dahil ang kaligtasan po ay nagpapakita po ng ebidensya, unang-una, pagbabagong buhay. Okay? Ano po ba yung pagkakaintindi natin sa salitang ito? Piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mamuhay ng matagal, sabi po sa talata. So pag sinabi kong piliin ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mamuhay ng matagal, ito po ay tumutukoy sa pagpili sa Diyos. Piliin ng Diyos. Ito po yung pagpapahayag po ng pasasalamat at dapat po nating maranasan sa Kanya. Na sinasabi ng Panginoon, nasa akin yung buhay. Ako yung buhay na walang hanggan. Ako yung buhay at kaligtasan. At sa akin ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan ng isang tao kapag siya po yung piliin natin. Kaya kapag sinasabi po natin, pipiliin natin ng Diyos, dapat handa po tayo makinig sa ating konsensya. Now, dapat bilang mga tao, sinusunod din natin kung ano yung sinasabi ng konsensya natin. Dahil ang pagpili po sa Diyos ay ang pagsunod sa konsensya. So walang kwentang tao kung hindi pinapansin ang tinig ng kanyang budhi. Pag hindi natin pinapakinggan yung konsensya natin o yung budhi natin, wala tayong kwentang tao pagdating sa bagay na yan. Now, higit po sa lahat, nagpapahayag po ito ng pagtanggap ng karunungan na mula sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng karunungan o ibig sabihin idea para hindi tayo magkamali. Ang pagpili sa Diyos ay tumatanggap po sa karunungan. Yan po yung ipinapakita sa buong kasaysayan ng Biblia dahil kapag tinanggap natin sa Diyos, ang Diyos, sinunod natin ang Diyos, alam natin na hindi tayo mapahamak at lumalakad tayo sa tamang landas na sinasabi po ng ating Panginoon. Now, bilang pagkatapos, bawat sandaling ipinagpapaliban natin ang desisyon at pagtutol na sumunod ay magpapahirap po sa atin kung hindi po natin pipiliin ng higit sa lahat ang buhay. Sino po ba ang buhay? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Binibigyan po niya tayo ng idea o tama pong desisyon na dapat po nating nawa. Ang i-choose natin, piliin natin ay yung tama at hindi po ang mali. Nang sa ganon, hindi tayo mapahamak at magsisisabandang. Maraming salamat muli sa araw na to. Magandang araw. Ingat-ingat sa bawat mga katasking natin dyan. Kita-kita tayo ulit bukas sa ganito din pong oras ang ating pong muli
paglalaki po.